Napakadali on my part as the producer. Tumayo ka kasi nahihirapan ng mga camera, Ethel. Nag-lipstick ka pa naman ng Christian John. Regalo yung tita ko rin yan. Hindi. Kwento ko lang how I will use the word easy for me to talk to each one of them and their managers for this project. Dream kasi ni Oji maging movie producer. So when he called me in June this year lang, sabi niya, Ethel, tulungan mo naman ako, gusto ko mag-produce ng movie. Sige, why not? Then later I found out na dream pala niya maging movie producer. So every time kinakausap ko sila isa-isa, sabi ko, let's also help first-time startup producers like Oji Diaz na gustong magkaroon ng contribution sa industriya. Alam niya si he was the first one we talked with. And everyone else, Richard Juan, Direk Lau, even Direk Lau and John. Lahat sila napakadali because alam namin yung goal at yung hangarin ni Oji na makatulong at maging part ng industriya. This time sa movie producer. So napakadali nilang kinausap lahat. Secondary yung talent. First yung maging part ng magandang project na family drama. Pwede ba? Kwento mo yung kasi para may idea sila kung bakit ba nila ito tinanggap, bakit hindi sila tumingin sa PF, kundi sa project, bakit sila nag-workshop, bakit galing nila ka-love at gusto nila mag-immerse sa project. It's a family drama of this generation. Why do we say that? Because lahat tayo may issue sa pamilya, lahat tayo may kwento sa pamilya. Nagkataon yung every member of the family represents a generation. Si Tita Susan is a boomer, si Richard is a Gen X, si Zanjo is a millennial, si Leslie is millennial, millennial Yes. Si Kina is Gen Z, and si Johara, who happens to be Richard's daughter, is already alpha generation. So lahat ng issues natin sa pamilya, kung mapapansin nyo, iba-iba na ang take natin bilang miyembro. Kasi iba-ibang generation ang pinagagalingan natin. So, it may seem to you like it's a regular family drama at makikita nyo yung sarili nyo at makaka-relate kayo dun sa mga roles that they'll be playing. But one thing that will strike you is iba-iba pala tayo ng take. Hindi tayo pare-pareho. So, that's what's going to be unique with this material. Diba, Direk John? Ibibigay ko rin kay Direk Lawrence at kay John to further explain kung ano yung sinasabi ko, Direk. John. John, ikaw yung right. Yoko. Susundan ko lang po yung kwento ni Miss Tina. Yes, this is a family drama, but it's about a modern Filipino family. Kasi po, may papakita natin na within every generation may conflict. At yun ang kumbaga yung little tremors that cause a family to slowly decay. Na minsan ang problema, hindi natin sinasadya, pero ang conflict is within ourselves as members of the family and as individuals. So yung movie, parang puro manifestations ng mga character. Very behavioral in a way because kung ano yung reaction natin in a certain situation or event, no? Na nagmamatter yan kung ano yung belief ng isang parent. And culturally, more, so parang smorgasbord na yun, na magiging parang an issue na lahat every time kapag nagsalita ng isang matriarch. And very Pinoy because ang decision making sometimes nagmamatter kung ano ka ngayon, kung ano yung issue mo sa present. So it's a family drama na ang thesis would be titingnan natin yung values ng mga character na to sa context ng pagiging Pinoy in a toxic environment.
Yun gusto ko. Thank you, pa. Okay. Yeah. Thank you, pare. Miss Ethel, no? Ang social na pare, si Ethel talaga. Si Ethel na creative din. Piling ko siya pinakamahal dito. Si Ethel. Talaga sumagot si Ethel. June, alam mo naman, we've known, si OJ and I, we've known each other since early 1990s. Showbiz Lingo pa lang. 92. 92. Nung nagtatrabaho kami, sa Showbiz Sige Lingo. ka, naniniwala ka tayo ng team song. Showbiz Lingo na, Showbiz Lingo. Kaya pwede mo siya pasok, o. You don't say no to friends. So, pag pinatawagan ka, sinasabi, at least hindi na ako hinilan ng ano, di ba? Chismis para pang blind item. Alam naman niya, hindi ko siya bibigyan. So, sabi niya, tulungan mo naman ako, gusto ko mag-produce ako. Palagi yun pumatawag pag may lumalapit sa kanya, mga gusto mag-invest for a movie. And tama yung sinabi niya, I don't want to get into something na hindi ko naman alam kung anong movie production. Maraming lumalapit sa kanya, gusto mag-produce ng movie. Mga yun. Kaya sa kanya ako lumapit para hindi tayo maloko. Oo naman. Yun. Marami na malapit sa kanya, mga retired. Tsaka mga nakangutang, lumalapit. Di ba ako namumutang sa kanya? Taan ka rin ba nun sa actor? Sa actor na nagtatago? Okay. Sino? Taan ka rin sa actor na nagtatago? Joke. Hindi niya ako inutangan. Hindi ka nag-invest sa kanya. Si Ethel yata nag-invest ka. Hindi ko kilala kung sino yung blind guy. Sabihin mo sa akin. Alam mo, si Oji, sorry. Ang hirap niyang, kunyari may blind guy, siya katawag ko siya. Sabihin niya sa akin, manood ka, side din yung isang view mo. Sabi ko, corny naman ito. Ayaw sabihin ko sino yung blind guy. Ganun siya pag tinawagan. Alam niya eh. So hindi siya makinig sa akin pag blind guy. It's gonna be So anyway, hindi naman tungkol sa blind item yung pelikula. Pero So, parang good luck na. thank you, June. Ano, parang big production talaga ito. May bago pa lang may announcement na parang Oo. Alam mo, gusto ko lang maidagdag si Z, kinausap namin. Tapos, gusto ni Z, bigyan ng pagkakataon yung mga taga-teatro. Sabi niya, okay lang kahit hindi masyadong mga artista. Basta mahusay umarte. Kaya naman, pinagmamalaki ko na napakahuhusay nilang umarte. Talagang workshop pa lang, bigay na. Kaya, nakakatuwa itong cast na to talagang sinunod namin sa mukha ni Z para magkakamukha sila lahat. Pero eto parang magtatanong din daw si Salve Asis. Salve Asis. Kasi gulong-gulong na niya. Ibig sabihin ko, 30 minutes. Sige lang, tanong ka pa ko na. Alam mo si Salve sa lahat ng editor. Tsaka nakakatuwa yung mga tinatanong niya tungkol sa movie talaga. Hindi. Gusto mo ba tanong kami kay Salve na iba? Kaya kayo mag-start ng shoot. Tapos, anong target? May timeline kayo and yung target training or screening ba or sa CV? Ako na ba sasagot, Ethel? Okay, so ito po ay ang target play date namin po ay January 22. Yes, next year po. Opo. At magsisimula na yung shooting sa Monday, November 11. At exclusive po sa SM Cinemas. So, may mga ganun na ngayon para hindi na masyadong, kasi pag pinadistribute mo pa sa iba, baka mag-away lang kayo. So, dumiretso kami sa SM. So, SM will help us spread the news by showing the 30-second teaser during the MMFF. So, as a producer, after this, may mga plans? Yes, may mga plans ako like tomatoes, kangkong, depende. Meron naman akong grupo ng mga kung gusto pa nila. Alam mo, sa totoo lang, di ba? Alam naman natin yan. Sa 10 pelikulang pinalalabas, swerte na yung 3, 4, humamig sa takilya.
Diba? Pero kung mapapansin natin, yung iba talagang ano pa rin, sumusugal, tumutulong pa rin sa industriya. Kasi syempre, at the end of the day, ayaw pa rin nating mamatay ang industry. Lalo na gusto natin itulak lahat ng mga manonood para literal na pumunta ng sinihan para manood. Itong pelikulang ito ay makaka-relate. Ikaw bilang anak, ikaw bilang nanay, ikaw bilang tatay, makaka-relate ka dito. Ay, ako yan. Oh my God, ako yan ang bata. Yung gano'n. Tapos, ang dami pang revelation dito sa movie. Kaya, tuwan-tuwa yung buong cast dahil first time nila makakilala na si Tita Susan. Siya dapat magkwento dahil siya veterano na yan sa industriya. Alam niyo po, kung may movie na pag tinanong niyo, may kontrabida ba dito? Ang masasabi namin, ito isang pelikula walang kontrabida. At si Direk Lau po ang mag-elaborate on that. Sino po ang talagang kontrabida ng movie nito? Yeah, actually, it's the situation ng bida. Yun nga yung sinabi ko kanina. Really depends kung ano ka current situation mo. So, is it emotional, mental, or economic? So, the kontrabida would be the values of the generation. Kung ano yung pinag-aniwalaan, ang kinagisnan, ano yung or is it working sa generation ito? So yun ang kontrabida dito. So also interesting din dito because we will discuss or titingnan natin how Filipinos react in this kind of situation. Sa context ng the Diyos family. Thank you. Ito si Bernie. Sino raw yung bida at kontrabida dito? So siya nagsimula na wala raw kontrabida dito. So at sa'yo? Nag-agree ako doon na hindi sa character. Hindi character yung bida at kontrabida. Yung sitwasyon na nangyari dun sa buong pamilya. Kaya lumabas yung mga ganong klaseng ugali, ganong lumabas yung mga desisyon na pwedeng makasakit, pwedeng maging problema, at kung paano yung maayusin ng isang buong pamilya ng sama-sama. Yung sitwasyon sa buhay, siguro pinaka-kontrabida dito is yung kahirapan. Yung kahirapan na binibigay sa pagkawag pamilya sa lipunan. Yung kontrabida dito sa pelikula. Ito bang how to get away from my toxic family? Parang inspired na yun sa how to make millions before that matapos. Kasi si SM Cinemas din, parang gano'n yung style. Yes, sagutin mo muna. Sunod ako na naman. Okay. So yung how to make millions before grandma dies, napanood din namin yun. Pero kung inspirasyon, yes, nag-inspirasyon natin siya. Pero iba ho yung kwento nito. So, ako lang nakaisip na gawin siyang how to get away from my toxic family, na nakakatuwa kasi kausap ko pa yung MTRCB chairman, si Lala Soto, at siya pa yung nag-suggest kung paano ilalagay yung toxic sa pelikula. So, yung isisingit lang daw yung toxic, tapos family. So, excited din si Chairman Lala dun sa movie. Kasi pag family drama, direct, o meron nadadagdag si Sir John. Pag family drama, kasi meron talagang toxic sa story, diba? Sa family. Meron talagang may toxicity na nangyayari sa storya. So ano yung kaibahan nito? Doon hindi masyado yata nanilatag yung kwento
sino ang bida, sino yung nagsasabing, sino yung gusto get away sa kanyang toxic family, si Sanjo ba to? Ano yung kaibahan nito sa mga typical na mga family drama natin? Ang dami nating mga ginawang mga napapanood ng family drama na meron talagang toxic na sa story, di ba? Na character. Sa POV to the Sanjo. Okay. So everything mapapanood natin is about Sanjo. And paano ni Sanjo as the winner, Sanjo as the provider, no? Paano siya mag-react sa mga tao na in a way hindi ko pa emotionally, hindi ko ang hirap kasi kapag sasabihin ko ngayon na pupunta, kung saan kayo pupunta, because wala ko na, hindi pa namin nasimulan. Very interesting yung character because so may gray area din kasi sometimes, no? Na ayaw ko rin pumunta doon na naging righteous yung character because ito yung sa tingin niya, no? So gusto ko rin pumunta na titingnan natin, dapat dig deeper tayo ang emotion niya as the provider, kung anong relationship between niya sa parents niya, sa family niya, and of course sa mga relatives. At saka yung atake mo direct na hindi sana negang dating. Of course, kasi ayaw natin i-generalize na mali to, mali yan. Because unfair naman yun. Mas gusto namin titingnan na anong mga reason behind sa mga in a way saan ito buhay. So kasi gusto lang namin maging balance din. Hindi lang naman very interesting yung title because at the end of the day yung character ang ikikwento na siya. Sorry. May babahan para yung spoiler. Para yung spoiler. Pero gusto ko lang namin makita yung Sanjo as the hero. Kung paano siya maging self-destruct in a way, or self-destruction ba, or self-preservation. Yun ka lang. So yun ang drama ng character dito. Sa character ni Sanjo. Parang lalim na din. This step by step. Kasi ipotagdag ko lang din. Yung sabi nyo na yung difference from the usual. Na family drama. Siguro it's more of the atake ng script at sa direction. The first atake ng characters. Kasi ito tahimik, but it doesn't mean that if the family is quiet, there is no conflict. So dun tayo huhugot na minsan di ba kasabihan, silent waters run deep. Pero later on, sumasabog, di yes. ba? Unti-unting pagsabog. Naiipon. Yes. Unti-unting pagsabog ni character ko ni Zan. Yun po yung aabangan natin. Kasi, di ba, sa Pilipina, tingnan natin si Sanjo, ang natiisin talaga yung Gen Z. Ang tanong dito, hanggang kailan titiisin ang character ni Sanjo ang lahat ng nangyayari sa pamilya. And we believe na tayo may Sanjo na characters sa pamilya natin. Yun yung sa next question ko direct. Sa lahat, siguro kung sino gusto sumagot, except si Johara at si Tina, pati bata pa kasi nila baka hindi pa nila masyado na yung toxic sa family, di ba? Lahat siguro makaka-relate, I'm sure lahat naman siguro nakaka-relate na mayroong toxic talaga sa pamilya natin, di ba? Or kahit sa sarili din natin. Paano nyo nahahandle yung gano'n sa inyo, personally sa inyo? Let me start from Sanjo. Paano mo yung, I'm sure siguro nakarelate ka na may toxic din talaga sa pamilya. Paano mo yung nahahandle at paano mo nalagpasan? Tapos ka na ba doon sa toxicity na yun? Ganun talaga ganun talaga, hindi mo mapipili kung sino pamilya mo. Paglabas mo sa mundo, sila yung pamilya mo. So nasa inyo na yun kung paano kayo mag-grow sa family. Hindi mawawala talaga yung, lalo na kung hindi ka naman nag-iisa ka na. Para kami, anim kami. So, siyempre, hindi naman pare-parehas na lahat yun may
suswertehan, hindi pwede yung nangyayari sa buhay. Pero siyempre, hindi tao lang tayo lahat, hindi natin naiiwasan ng mga ingitan. Pero wala pamilya kayo eh. Kung sino meron, kung sino may kaya, so dapat hindi mo na kailangan i-utos yun. Dapat intindido mo na bilang kapatid o bilang anak na huwag naman masyadong selfish, di ba? Kasi sino tutulong sa kanila? Kung ikaw mismo kapamilya, hindi ka tutulong, mas lalong walang tutulong na galing sa labas. Diba? So, tingin ko, hindi sa parte siya ng buhay at hindi naman habang buhay magiging gano'n. Malilipasan, kailangan pagdaanan para matutunan naman kung sino man yung naging toxic doon, kung sino man yung lagi na lang sumusuporta o maano. Parang lahat yan may lesson, lahat yan matututo sa dulo. Doon diliwanag at doon sisimulan ang panibago. Di ba? Panibago. Simulan ang buhay nila. Actually, hindi na masyadong detalye, siyempre. Hindi rin siguro sa unfair din sa mga ibang involved kung magkikwento mo ng gusto. Pero malaking bagay ba yung pagkakaroon mo na ng pamilya, may asawa ka na, may anak ka na, kahit pa paano nalagpasan mo na yung toxic na yun? Unang-una, napakasarap talaga napakasarap na pakiramdam ng magkaroon ng sariling pamilya at alam mo meron rin akong anak. Siguro yun yung pinaka-challenging, yung pinaka-tiring, pinaka-masarap at pinaka-gusto kong role sa buhay ko, yung maging asawa, maging tatay, sa anak namin. So, mas lumalim yung sense of responsibility, hindi lang sa pansarili, diba? Kasi sa ngayon, hindi na lang sarili ko yung iniisip ko like before. Ngayon lahat ng desisyon mo sa buhay, marami kang involved na kailangan mo intindihin. So, yun, mas sumarat, mas naging exciting, mas nagkaroon ng mas malaking purpose yung buhay ko. Siyempre, panibagong chapter